Amen. So thank you so much po, Pastor John D. And good morning po sa inyong lahat. So isang kagalakang muli. It is my joy again to be here with you and to be your preacher para sa inyong pong worship service, particularly sa emphasis po ng mission. So isa po sa paboritong topic ng inyong pastor, ng inyong kaibigan, ng inyo pong speaker, ang inyo pong gathering po ngayon. And it is nice na sa umpisa pa lang, nagkaroon kami ng pagkakataon, magka-fellowship po ni missionary, ni Pastor, Pastor Mon. Okay, si Pastor Mon. First time na nag-meet po kami in person, ang missionary sa Mexico, and I'm very happy doon sa opening pa lang sa fellowship namin. Talagang nag-enjoy po ako together with his wife, of course. So, ngayon po, I believe, ang talagang kaisahan ng puso natin, ang paborito po talaga ng Baptist ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Just last Thursday, we celebrated the National Baptist Day. At yun nga po, after this, ang Batangas Group, ang Batangas Churches po ay maglulunsad at mag-gather para po sa kanilang Baptist Day celebration. So please do pray that the Lord will again work na talagang mightily para sa gathering na ito. Now, this time, again, thank you, Pastor. And of course, sentro na po tayo sa Biblia. Matthew chapter 28. Ito po yung given passage po sa bawat isa. Bagaman tatalakay po tayo ng ilang mga talata pa. Ano po? Matthew chapter 28. Kapag ikaw ay matagal ng mananampalataya, pagka ikaw sa pasimula pa lang ng ministry ay nandito na, I am very sure na ang mga talatang ito, kabisado na po natin, memorize na po natin. And it is good that again and again, mapaalalahanan po tayo sapagkat ito po ang purpose ng ating existence. Yung bang kahit saved na po tayo, pinanatili pa ng Diyos na nandito pa rin po tayo sa lupa. At ang reason po niyan, mga Kristiyano, ito pong Matthew chapter 28. Okay, kung nakita na po, please let me know by saying amen. So I want to request all of you to please read our text with me. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Verses 19 and 20. Kung nakita na po at ready na po, all together please, ready, begin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we want to again thank you and praise you for your goodness. Thank you for the freedom that we have here in our country to hear and to study thy precious words. Thank you po, Panginoon, sa gawain ito na iyong itinayo. Thank you even for the leadership of our beloved pastor, Pastor Bachoco. And thank you for all the members who are very supportive sa ministry na ito. I pray, O God, that this morning as we listen to thy word, may you empower every one of us, enlighten the mind of everyone. May you empower your humble servant, O God. You know that I am always acknowledging the fact that without you, I can do nothing. So please help me, Lord. Guide me, Lord. At gamitin mo po ako sa kaparaanan na makalulugod po sa iyo. At ikaw ang umabot, maging sa aming mga bisita. Nawa ang aming pong mga panauhin, ay sadyang mapagpala sa amin pong magiging pagtalakay ng iyo pong banal na salita. Muli po, aming Ama, samahan mo po kami, and please, ikaw po ang mag-accomplish ng iyong kalooban sa pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So, hindi na po natin iibahin kung ano po yung tema ninyo. Committed to missions. Committed to missions. Alam niyo po, pag sinabi nating commitment, it is the state or quality of being dedicated to a cause, activity, or such like. Ang ibig sabihin po, pagka sinabi nating commitment, ito po yung quality ng pagiging dedicated. Doon po sa masasabi po nating simulain, gawain, at katulad po ng mga bagay na kaugnay nito.
Now, ang nabasa po natin, ito po sa ating pong nakamulatan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung tinatawag na Great Commission. And it is good to somehow understand clearly from the Word of God na ang usapan ng Great Commission ay isang sensitibo at seryosong usapan. Sapagkat ito po ay a matter of eternity. Ang pinag-uusapan natin sa Great Commission ay ang pangwalang hanggan. Kasi temporal po tayo dito sa lupa. Kaya siguro po it is good to somehow, especially to our visitors, clarify this thing. Na ang inyo pong pagpunta rito, wala po kaming ibang intention, kundi ang ibahagi po ang purong-purong salita ng Diyos, particular, ang mensahe po ng kaligtasan na kung tutuusin po, ito ang kailangan ng sangkatauhan. Kasi sa Biblia po sinasabi, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? If we will put understanding, dyan po sa words mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang simpleng gusto po niyang iparating, wala kang itutumbas na mas mahalaga sa usapan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kasi ang punto po niya, kahit ang buong yaman sa mundo mapasayo, kung mapapahamak ka naman, wala ring kwenta. Kasi tayo po'y hubad na lumabas sa bahay bata ng ating ina. Ganon din po, hubad rin po tayong aalis dito po sa mundong ito. Kumbaga, dumating tayo sa mundong ito na wala tayong dala, it is certain that we can carry nothing out. So, it is very important to be reminded of this very important thing na sa usapan ng buhay. Kanina po may nagte-testimony na sabi niya sa paglayo niya sa Panginoon, meron pong saya. Okay? Pero iba po yung saya na yun eh. Ang ibig niyan sabihin doong kulang, ang ibig sabihin, hindi tunay yung saya. Ito po'y hungkag na kasiyahan, empty, because there is no real joy away from our Lord Jesus Christ. Much more if you are not yet saved. Kung hindi po tayo ligtas, kahit na ikaw ang kilalaning pinakasikat na tao sa mundo, kahit na ikaw ang kilalaning pinakamayamang tao sa mundo, kahit lahat ng gusto mo mabibili mo, lahat ng gusto mong isuot na isusuot mo, lahat ng gusto mong sasakyan na i-accomplish mo, at magaganda ang mga tinatangkilik mo sa buhay na ito, pero ang katotohanan po, matatapos ang buhay mo dito sa mundo at ang kamatayan po ay hindi katapusan ng lahat, ang kamatayan po is just gate to eternity. Ibig sabihin, mali po yung thinking ng iba na kapag bigat ng bigat sa buhay, buti pa magpakamatay na ako, buti pa mawala na ako sa mundo para matapos na ang lahat ng ito. That is wrong. Kasi ang kamatayan po, hindi katapusan ng lahat. Ang kamatayan po ay simula ng eternity. At ang tanong po, ang pinakamahalagang tanong sa buhay na kailangan nating masagot, where are we going to spend our eternity? Dalawa lang po patutunguhan ng tao eh. Diba? Kundi po langit, impyerno. Sa Bible po, niliwanag na dahil makasalanan po tayo, lahat daw po ng tao ay makasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And because we are all sinners, ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, ay ang kamatayan, meaning separation, pagkahiwalay sa Diyos. At ito po'y walang hanggan. Kaya nga importante na bigyang pansin po ng lahat ng tao, especially sa mga bisita po natin, we want to emphasize this to you, that our very concern in inviting you here is not actually para isapi kayo sa samahan. Ang main concern po natin ay ang katuparan ng dakilang kautusan ng Panginoon, dahil ako ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan, ang tao ay pupunta sa impyerno, at ang mabuting balita, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon na ang tao ay pumunta sa impyerno. Ang sabi po niya, ang nais niya, ang tao ay magsisi. So it is a good opportunity, especially if you are a visitor, to understand clearly that our main concern is for you to hear this very important message, because again, the Lord Jesus Christ Himself said, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Di bali nang hindi mo nakamtan ang maraming bagay sa mundong ito, pero nakatiyak ka naman na anumang oras kang mamatay, sa langit ka patutungo. Mga kapatid, sa Biblia po, alam natin halos lahat na may daan patungo sa langit. Meaning to say, matitiyak ng tao ang langit. Hindi po
pwede na naglagay siya ng daan, tapos sasabihin natin, hindi natin po pwedeng matiyak. Bakit naglagay pa ng daan kung hindi rin naman natin matitiyak na tayo'y po pwedeng pumunta sa langit? And the only way to heaven is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? He's the only way. And now is the right time for us to secure our salvation, to make sure of our salvation, because tomorrow may be too late. Ang sabi po ni Solomon, the wisest king that ever lived, ano ang sabi niya? Proverbs 27 verse number 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ang sabi naman po ni James, sa James chapter 4, beginning verse number 13, go to now. Ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sa verse number 14, mahalagang paalala ito, whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang kamatayan po ay hindi nagpapaalam. Dumarating po yan kahit sa panahon na hindi mo gusto. Dumarating po yan kahit sa panahon na hindi mo inaasahan. And that is the reason why it is good na ako at ikaw, tiyakin natin ang kaligtasan. Ang mundong ito sasabihin, hindi mo matitiyak yan habang nasa lupa ka pa. Hindi mo matitiyak yan habang buhay ka pa. Ang tanong, kung paniniwalaan po natin ang mga pahayag na yan, na hindi mo matitiyak habang nasa lupa ka pa, hindi mo matitiyak habang buhay ka pa, ang tanong, kailan? Kailan ko malalaman? Kailan ko matitiyak? So ito po'y panahon na para mas makinig tayo sa Bible kaysa sinasabi ng tao. Kasi pag Bible ang ating pong pinakinggan, ang sabi po in 1 John chapter 5 verses 11, 12, and 13. And this is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. In verse number 13, it is very important to somehow understand, ang sabi niya, malinaw po. Di ba? Sa verse number 12, ang linaw-linaw, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kaya sabi sa verse 13, these things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ang tanong po, pag Biblia ang ating pong i-consider, matitiyak ba ng tao o hindi? Malalaman ba ng tao o hindi? Siyempre ang sagot, opo, matitiyak natin, malalaman natin. Pero ito po ang isang mahalagang tanong, kailan? Diba? Kailan? Pag namatay ka na? No. Kasi kung ako patay na, tsaka kung na lamang nasa impyerno ko, ano pa pag-asa ko? So the best time to secure and to make sure of our salvation is now. Because it is very simple truth, generally accepted, that Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Now, ang question natin, ikaw po ba ay ligtas na? Kasi kung ang tanong, mamamatay, hindi natin alam eh. And as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Isang bagay ang sasabihin ko sa inyo, hindi mo man alam kung kailan ka mamamatay, wag yun ang problemahin mo. Dahil baka pagka ang inisip mo, mamamatay na kaya ako ngayon, baka maaga ka. Baka madali ka kaisip mo, ngayon na kaya yung katakdaan ng kamatayan ko, ngayon na kaya, wag mong problemahin kung kailan. Ang isang bagay na isecure mo kung saan ka pupunta kapag ka ikaw ay namatay. Hindi mo kayang iwasan ang kamatayan, pero pwede mong iwasan ang kapahamakan. And the only way for us to escape hell is to open our heart to Jesus and by faith, accept Him as our Savior. Amen? So I just established to everyone that the mission we are talking about is the mission about salvation of the lost. Kaya pagka pinag-usapan natin, ano ba yung mission na sinasabi sa church ninyo? Mga kapatid, ang mission po, ito yung sagot sa tanong, why Jesus Christ came? Why Jesus came to earth? Why Jesus manifested in the flesh? The answer to that question, yun po ang misyon. Hindi ba? Pag pinag-usapan nating misyon, kasi nung nakabayubay po siya sa krus, ano po ang sinigaw niya? Sa ika-6 na wika, it is finished.
Ano po yung tinutukoy niya na it is finished? Ito po yung takdang gawain, yung pong reason kung bakit siya naparito sa lupa upang pagbayaran ang kasalanan ng sangkatauhan at sa pananampalataya, sino mang mananampalataya na kagaya ng magnanakaw ay makatiyak na siya'y kakasamahin ng ating Panginoon sa paraiso. Amen? So it is very important to somehow clarify this very thing. Now, ang pinag-uusapan nating mission is the reason and the purpose why Jesus Christ came to earth. And the answer is very clear. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. In 1 Timothy chapter 1 and verse number 15, the Apostle Paul said, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yan po ang malinaw na pinatutuhanan po ni Apostol Pablo. So, let me now share with you this very important message, committed to missions. And that is why we can say that this church is really the church of God. Amen? Why? Because we are very particular. At tayo po ay masasabi nating nakasunod doon po sa misyon na itinuro ng ating Panginoon. May I request everyone to please open your Bible in Acts chapter 1. Ito pa rin po ang isa sa popular na talata sa usapan ng Missions Conference. Di po ba? Sa Acts chapter 1, verse number 8. And it is good na medyo may idea po tayo. Alam natin ang konteksto nito, di po ba? That Jesus Christ, before His ascension, kasi after His resurrection, nakipagkita siya. At talagang masasabi nating kinausap po niya yung 120 disciples sa Acts chapter 1. So after His resurrection, before His ascension, bago siya nag-ascend, anong iniwan niya? Great Commission. Ang sabi po niya sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So very consistent po. Yung idea po ng ating mission, ito po yung Great Commission na kung saan ang kalooban ng Panginoon abutin ang sangkatauhan. Abutin ang sangkalupaan, abutin ang mga tao sa mundo. Kasi ang inibig ng Panginoon, hindi lang ang iilan sa atin, ang inibig ng Panginoon, ang sanglibutan. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya naman ang Great Commission, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya global po ang mission. So pag pinag-usapan po natin ang mission, mission is not optional. Diba? Hindi po ito optional. Sa usapang church, mission is not optional. It is scriptural, it is simultaneous, and it is systematic. Pag nag-usap po tayo tungkol sa misyon, hindi po ito optional. Ito po ay kalooban ng Diyos sa kanyang eklesiya. It is God's will for His ecclesia na ang misyon ay sesentruhan. Why? Because mission is scriptural. Because mission is simultaneous. Because mission is systematic. So, yan po ang magandang maintindihan po natin. Yun ang reason kung bakit may mga sinusuportahan tayong mga missionaries, meron tayong mga isinusugo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, because it is very impossible for the Blue Ridge Baptist Ecclesia na abutin ang mundo na nandito lang po tayo. So, yun ngayon ang dahilan kung bakit tayo po ay 100% agree sa world missions. Ibig sabihin, ang usapan ng misyon, ang sabi po, ang linaw-linaw mga kapatid, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, that's our place, and in all Judea, mga karatig lugar, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maganda po na makita natin na ang tema ninyo, ang pinakapuso ng pastor ninyo ay puso na dapat nating bigyang pansin, bigyang pagpapahalaga, dapat nating siyang samahan. Ang tema nyo po is committed to missions. To be committed to mission,
To be committed to the mission is to be committed to four unchanging realities. Okay, ang ibig sabihin nito, pagka sinabi natin committed to missions, it means committed to the master. Ang ibig sabihin, mga Kristiyano, ang usapang misyon ay hindi utos ni pastor. Ang usapang misyon ay hindi lang kagustuhan ni pastor. Ang usapang misyon ay nagpasimula sa Diyos. Ang usapang misyon ay ayon sa ating Panginoon. Ang sabi po, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So makikita nyo po na mayroon pong Panginoon na siyang may kalooban para sa katuparan at paggawa ng tinatawag nating Great Commission or mission. And it is good to be reminded, folks, that mission begins with a person, not a program. Ang mission po nagpasimula with a person, not a program. Kasi minsan, yun yung nasa sentrohan po natin. So it is good to sometimes feel that when it comes to mission, ang ating pinag-uusapan dito, yung Panginoon, amen? The will of God, His person. It is good to consider His authority. It is good to consider yung kanyang ascension, di ba? Yung kanyang pag-akyat. Hindi po siya umakyat ng gano'n na lang. Ibinigay po niya ang kanyang dakilang utos. Mga kapatid, kaya po naalala ko, actually sa text natin, binasa po natin yung verses 19 and 20. Pero nanggaling po iyan nung sabihin po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given to me in heaven and in earth. So it is very good, it is very important for all the believers to consider somehow that our Master, siya po ang nagbigay sa atin ng authority. Siya po ang nagbigay sa atin ng authority. Kung aaralin natin, siya po na nakaupo doon sa kalwalhatian, maliwanag po na isinugo siya para sa atin. Siya po ay namatay, nalibing at muling nabuhay, at bago siya umakyat sa langit, ibinigay po niya ang utos na ito. And it is good also to somehow consider the assurance. Okay? His authority, His power, and the assurance. Mga kapatid, ang ating pinangahawakan kasi, like for example, sa mga paghayo po natin. Alam niyo po, sa paghayo natin, higit sa anumang kakayahan natin, ang laging importante yung presence ng Panginoon. Laging ang importante yung power. Amen? It is very important for all of us to always secure and make sure of the power of God every time na humahayo tayo. Sa mga experiences po, di po ba? May mga pagkakataon na humahayo tayo, pero ang pakiramdam natin, parang, alam niyo po, kasi yun yung reason ba't nagpe-pray muna po tayo bago humayo. Yun yung reason kung bakit may mga devotion pa po tayo bago humayo. Bakit? Kasi kailangan po natin na makargahan. Kailangan nating mapuspos tayo ng banal na spirito. Mga kapatid, isang bagay na nag-witness ka, isang bagay na humahayo ka, pero magandang tiyakin natin sa paghayo natin, sa pag-share natin, na yung power of God, amen, na duroon sa atin. And that is the assurance that we have, na tayo po sa ating pagmiministeryo, na sa atin po sa pagmimisyon, na sa atin po sa pagbibisitation, sa ating paghayo, sa ating pagtuturo sa mga bata, lahat ng kaparaan ng ginagawa po natin upang ganapin ang Great Commission, upang tuparin ang misyon, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magpasimula po tayo sa ating pong commitment sa Diyos na ating pong kinikilalang Panginoon. Amen? Bakit sa palagay niyo po, pupunta ang isang mananampalataya sa lugar na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon? Kung nandito ka na nga lang sa bansa mo, minsan ang tindi pa ng labanan. Hindi po ba? I mean, doon pa kaya sa usapan ng mga nagpupunta sa foreign land. Kaya hindi po tayo dapat critic at hindi po tayo dapat malicious na kapag kami nagsuko ng buhay at pumunta sa foreign land, minsan pinag-iisipan pa eh. Di ba? Baka gusto lang niya makapunta sa ibang bansa. Pag-isipan niyo rin yung mga bansang pinupuntahan. Talagang kanasa-nasa ba? Mga kapatid, it is about the Master. Sapagkat may individual dealings ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Like ngayon, mission emphasis po ito. So sa mission's emphasis na ito, maybe ito yung time nakikilusin ka ng Panginoon.
na malaman mo na ang dami pa ng aanihin pero kakaunti ang manggagawa. Sa usapang commitment sa misyon, ang unang pinag-uusapan natin, yung commitment natin sa ating master. Because it is not possible na maging committed tayo sa mission nang hindi tayo committed sa author at sa pinagmulan at doon sa nag-utos sa atin tungkol sa misyon. Amen? Always make sure na tayo po'y hahayo sa kanyang kapangyarihan. Now, tuloy po tayo. It means committed to the mandate. Diba? Committed to the master. Yun po ang unang binigyan natin ng pansin. Second, committed to the mandate. Ang mandato po, magiging saksi po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, magandang maunawaan po natin na sa usapan po ng pagmiministeryo, sa usapan po ng pagsaksi, ito po'y dahil sa pagganap at pagsunod natin sa utos ng ating master. Amen? Yes, ito po'y mandato ng Panginoon. Huwag ka doon sa level lang na kaya ka nagbibisitation kasi magagalit si pastor, kasi patatamaan tayo sa preaching, kasi kapag hindi tayo sumama sa visitation, minsan mapepersonal tayo sa mensahe. Mga kapatid, huwag kang mag-soul win, huwag kang humayo, huwag kang magmisyon, huwag kang gagawa ng anumang bagay na gagawin mo dahil ang level nito hanggang sa paningin lang ng tao. Dapat maisip po natin that the reason why you and I being a believer, kailangan magpasakop sa mandato ng Panginoon. Amen? Yun po ang importante, mga kapatid. Mahalaga po yan because witnessing, particularly dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, di ba? Sa pinag-uusapan po natin ngayon, ito po'y personal. Di ba? Ye shall be witnesses unto me. Yan po ang sabi ng Panginoon. So kaya mahalagang paalala rin na sa utos niya, wala kang ibang patututuhanan kundi siya. Yun po ang reason kung bakit tayo po bilang Baptist, kilala tayo na ang inilalapit natin sa tao, hindi yung Baptist. Ang inilalapit natin sa tao, ang Panginoon. Ang ating patuto, yung ginawa ng Panginoon. Hindi kung gaano kagaling ang Baptist, hindi ito parang ang trato natin, parang religion, na pag sumapi ka sa amin, kaya lagi nga ang biro ko. Ang kaligtasan, hindi sa pagsapi. Kahit sumapi ka sa reliyon o sinapian ka ng reliyon. Alin sa dalawa yan? Sumapi ka o sinapian ka. Hindi po yan ang makapagliligtas sa'yo. Di ba? Ang kailangan po sa usapan ng witnessing, maintindihan ng lahat na tayo po'y mga saksi ng ating Panginoon. Amen? So, importante po sa mandato na ito po ay ating masentruhan. At maganda rin po na maintindihan natin na sa mandato ng Panginoon, witnessing is personal, it is also perpetual. Di ba? Until He returns. Hanggang bumalik ang Panginoon. Kaya nga, doon sa tagpong yon, napakaganda na sinabi niya, bakit nakatingin kayo sa akin? Akong nakita niyong umaakyat ngayon, ang siya ring bababa. At alam niyo po, mga kapatid, sa usapan ng commitment, ito po ay nangangahulugan na pagka sinabi nating tayo po ay committed, ang ibig sabihin nito, yung pong puso natin, fixed. Di ba? Ibig sabihin, nandoon po yung ating faithful devotion, yung ating fixed decision, yung pong ating pong, di ba? Yung focus direction. Yan po ang idea. Pag sinabi po natin na tayo ay committed. So, may I remind everyone, hindi tayo pinakikiusapan ng Panginoon. Hindi po siya nagmamakaawa sa atin sa usapan ng misyon. Ito po'y mandato. At pag sinabi nating mandato, ito po ay dapat masunod. Kasi ipinagtitibay ko po sa inyo na ang mandato ay hindi nanggaling sa pastor nyo. Ang mandato ay nanggaling sa Panginoon. Alam nyo po, pagka nag-evaluate tayo, ibang-iba talaga yung pong mga mananampalataya na gumagawa sa mata ng Diyos at hindi sa mata ng pastor. Kasi sometimes yun ang problema natin eh. Uy, nandiyan si pastor. Diba? So alam ko, lalo na sa nature ng ministry ko po, in the nature of the ministry that I'm doing, most of the times, I am actually nasa labas. Diba? And I am very happy because like what your pastor emphasized, this is actually my commitment to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. The same thing that I would like all the people to somehow apply and consider. Na lahat ng gagawin natin dapat to please the Lord.
Hindi po yung para magpa-impress. Halimbawa, young people ka. Hindi ka gaganap, hindi ka gagawa dahil gusto mo makita ng crush mo o nung pinagpe-pray mo na ikaw ay active, na ikaw ay talagang involved, na ikaw ay talagang masasabi nating always eager. Mas maganda na ang eagerness natin, ang pagsunod natin ay dahil sa pagkilala sa Master na nag-utos sa atin. Amen? So it means na talagang commitment po talaga yan. Hindi natin matatawag na commitment yung pakitang tao. Hindi natin matatawag na commitment yan kapag ang ating batayan yung makasasaya sa tao. Mga kapatid, sa usapan ng commitment, dapat atin pong tiyakin na ang commitment natin bago pa sa pastor natin ay sa Panginoon. Amen? Yun po ang tamang commitment sa ating pong master. At ang patunay na committed tayo sa master, we will be committed to his mandate. Yes, we will be committed to his mandate. Ang church ay nasa ganyang katawagan ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na ating mabigyang pansin na sa usapang pagiging committed sa misyon. Ito po'y nangangahulugan na tayo po'y committed to the master, committed to the mandate, and committed to the message. Amen? Yes, maganda yung testimony po natin. Wala pong masama na tayo po ay mag-share ng ating testimony. Pero hindi yan ang magsasave. Ang ating message ay ang gospel. Amen? The pure gospel, the powerful gospel, mga kapatid, the preserved gospel. Yan po ang ating message. I remember doon po sa church ng Galatia, okay? Sa Galatian church, yan po ang idinil na problema ni Apostle Paul. Ano po yun? Yung corruption and contamination of the gospel. And please, wake up. Because nowadays, I can say na napakaraming gospel na ipinepresent sa tao na very attractive po, mga kapatid. Tulad ng prosperity gospel. Tulad po nung mga feel-good gospel. Hindi po ba? Yung pong social gospel. At ang pinakamabigat dyan, yung gospel. Yan ang pinakamatindi. Ang tindi ng kapangyarihan yan eh. Yung gospel, nagliligtas. Pero yung gospel, nagwawasak yan. Oo, lalo na yung walang kamalay-malay yung pinag-uusapan mo, pinagkukwentuhan nyo na pala sila. Diba? Yun po yung gospel na sinasabi ko. Mga kapatid, what the people need to hear is the preserved, the pure, and powerful gospel. Amen? Baptist, wake up! Ito po ang amin pong kinamulatan nung kami po ay na-save. Ako po'y bunga ng isang church na halos kapag kalinggo, almost ang kabuuan ng kongregasyon sa hapon po nagsasama-sama para humayo, mga kapatid. Napakasarap maalala na nung mga unang panahon ng Kristyanismo, meron pong mga pinagbababato pa, meron po talagang mga sinasaktan, meron pong mga pinagtatawanan, pero tuloy-tuloy sapagkat hindi nila ikinahihiya ang Ebanghelyo. Amen? As believer in Christ, we are bound and committed. We need to be bound and committed to preach the gospel to every creature. We need to preach the gospel every time. We need to preach the gospel everywhere. And we need to preach the gospel to everyone. Amen? Yun po ang kalooban ng Panginoon. Hindi po depende sa mood mo. Kasi kahit wala ka sa mood, namamatay pa rin ang tao. Hindi po pwedeng depende sa panahon. Mainit ngayon, mahirap mag-visitation. Uulan ngayon, mahirap mag-visitation. Kailan ka mag-visitation? Kapag ka komportable ka, ang tanong, kapag ka po ba umuulan, hindi na namamatay ang tao. Kapag ka po ba mainit, hindi na namamatay ang tao. Kapag ka po ba mahirap ang buhay, hindi na namamatay ang tao. Sa anumang kalagayan, sa anumang panahon, ang tao ay patuloy at patuloy na namamatay at ang nakakakilabot na bagay, yung dami ng taong namamatay nang walang nakapagbahagi ng ebanghelyo sa kanila. At alam niyo po kung sino ang accountable? Tayo. Romans chapter 1, it is good to somehow be challenged. Doon po sa mga pahayag ni Apostle Paul. Ito po, ginawa ko siyang message na si Apostol Pablo, pag inaral nyo,
meron po siyang mga statements na kung saan ang emphasis niya, I am. Opo, ang tinitle ko po sa message na ito, ang mga ako ni Pablo. Kasi si Pablo po, kilala natin na nung masave siya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pero para sa curiosity, alam niyo po ba sa Bible na meron pong mga talata na sunod-sunod po yan, nakasentro sa mga ako ni Pablo? Saan po yun? Romans chapter 1. In Romans chapter 1, verse number 14, verse number 15, verse number 16, tatlong sunod-sunod na talata po yan, na sumentro po ang kanyang pahayag sa ako. Okay? Una po sa verse 14. Anong sabi niya? I am debtor. Ako ay may utang. Alam niyo po yan, na hindi yan katulad ng utang nang lumapit sa inyo na hanggang ngayon di pa binabayaran. Hindi yun yung utang na sinasabi ni Paul. So, yung sinasabi ni Paul na utang dito is accountability. Yung responsibility. Kaya nga sabi ko, that is actually the I am of accountability and responsibility. It is good na ako at ikaw, bilang totoong naligtas, tinitingnan po natin ang sarili natin na tayo po ay accountable sa Diyos. Meron tayong tinanggap na walang bayad, na dapat ibahagi natin ng walang bayad. Kaya ang sabi niya, Romans 1:14, I am debtor. Ako ay may utang, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ito ay dapat kaisipan nating lahat. Kung totoong save ka, kung totoong Kristiyano ka, may pananagutan ka sa kasambahay mo na hindi ligtas. May pananagutan ka sa mga kaklase mo na hindi ligtas. May pananagutan ka sa mga kaopisina mo na hindi paligtas. May pananagutan ka sa mga kapitbahay mo na hindi paligtas. Sa mga kaibigan mo na hindi paligtas. Sa mga taong nakakasalamuha mo na hindi paligtas. The I am of accountability and responsibility. I am debtor. Hindi ibang tao ang nagsabi sa kanya yan. Yan ang kanyang realization. Being saved, we need to realize that we are accountable. Ang sabi po ng Biblia, kapag ang isang tao ay lumalakad sa kanyang masamang lakad at hindi mo siya binigyan ng babala sa kanyang masamang lakad, ang masamang taong ito ay mamamatay at ang kanyang dugo ay sisiyasatin sa iyong mga kamay. Kaya pag kinuha niyo po yung kaisipan na yan, Pastor, si Apostle Paul in Acts chapter 20, verse number 26, very confident na ang sabi niya, therefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Seryosong usapan. Kasi masyado nang mababaw ang Kristyanismo sa panahon natin ngayon. Masyado nang magaang ang treatment. In fact, pag binabalikan ko yung Kristyanismo noon, isipin niyo po, buhay nila ang nakasalalay. Diba? Nasa panganib ang buhay nila. Mga kapatid, hindi birong hirap, hindi birong panganib, hindi birong sakit. Si Apostol Pablo, kahit yung mga sumunod sa mga naunang iglesia at doon sa mga kinamulatan natin, hindi ganito ang Blue Ridge right away. Ito po'y dumaan sa matitinding hamon at laban ng buhay. Maraming pagluha. Diba? Acts 20. And verse number 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. In putting understanding in that statement of the Apostle Paul, we can say that that is the reason why confidently, ang sabi niya sa verse number 26, Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Kaya mo bang sabihin yan? Talaga bang with confidence, masasabi mo ba na malinis ka sa dugo ng mga taong nakilala mo, nakamingle mo, namatay, na nagdurusa ngayon sa impyerno? Habang hindi pa huli ang lahat. Be committed to missions. Amen? Yan ang unang ako na nakita ko sa sinabi ni Paul. I am debtor. Kaya pagdating sa 15, ginamit na naman niya yung salitang I am. Okay? So as much as in me is, I am ready to preach the gospel
to you that are at Rome also. Mga kapatid, kanina po binigyan natin ng pansin yung pong I am, the I am of accountability and responsibility. Mga kapatid, magandang bigyang pansin din po natin. Dito po sa ikalawang I am niya, the I am of availability and readiness. The I am of accountability and responsibility. I am debtor. Now, the I am of availability and readiness. So as much as it may is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Meaning to say, he is expressing his heart that he is bound and committed na ipangaral ang ebanghelyo. Amen? That is exactly our theme, to be committed to mission. Pagdating ng verse number 16, makikita nyo po yung pangatlong I am ni Pablo. Diba? Ang sabi ng verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. That is the I am of assurance and reliance. Diba? Ang kumpiyansa niya, ang katiyakan niya, kapag ka-ebanghelyo ang ipinangaral niya. Mga kapatid, mga minamahal, diyan kilala ang Baptist. Nakasentro tayo sa Great Commission. Diyan kilala ang Baptist. Nakasentro tayo sa misyon. Nakasentro tayo sa pinakapuso ng Panginoon, sa heartbeat ng Panginoon. And if you are a genuine Baptist, I am very sure that you will have passion for souls. Amen? Tiyak yan. Kaya pagdating sa ganitong gawain, isa to dapat sa excitement ng church. Yung mga pastor na nakikita nyo, kaya nyo sila pinapahalagahan. Kasi sila po yung masasabi natin na talagang committed sa mensahe ng Panginoon. Na kahit buhay nila, handa nilang ilaan. Kahit na ang kanilang mga masasabi natin pang sariling kapakanan, handa po nilang isakripisyo. Yan po ang tunay na committed. Yung kahit anong mangyari, kailangan makarating ang mensahe. Diba? So napakahalaga po na ang mga tao na nasa mundong ito marinig yung tamang mensahe. At ang tamang mensahe po ay ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Amen? Be committed to the message, mga kapatid. Let us emphasize His person. Let us consider His passion. And let us claim His power. Ating pong bigyang pansin yung pong person ng gospel, yung passion, yung talagang puso, yung tibok ng puso at yung kapangyarihan. It is the power of God unto salvation. Masasabi natin minsan na meron pong mga Kristiyano, like nung amin pong time, kapag ka meron po kaming personal evangelism, kapag ka meron po kaming mga tinatawag nating evangelistic endeavor, pagka po pinakinggan ng pastor, yung mga dahilan, o bakit ba ayaw mo humayo? Kasi wala pa po akong gaanong alam. Kasi siyempre pag humayo ka, hindi naman lahat ng pupuntahan mo, sasang-ayon ka agad sa'yo. Meron nga dyan, makikipagdebate pa sa'yo. So natural, matatakot ka ngayon na baka mamaya maka-encounter ka ng mas marunong pa sa'yo, mas maalam pa sa'yo. Okay? Minsan naman, nako, ayokong kausapin yan, pilosopo yan. Diba? O kaya sabihin natin, matapang yan. O kaya sabihin natin, panatiko yan. Mga kapatid, lahat ng ikakatwiran nyo, aralin nyo kung sino si Pablo. Diba? You study the life of Paul prior to his salvation. Before his conversion, sino ba si Paul? Kung pag-uusapan pagkapanatiko, kung pag-uusapan pagkadeboto, grabe ang debosyon. Pumapatay ng mga laban sa kanyang pananampalataya. Remember the story of Stephen in Acts chapter 7? Hindi ba malinaw po na sa chapter 8, ang sabi po sa verse number 1, and Saul consenting of his death. Ibig sabihin, malaki ang kinalaman ni Pablo kung bakit si Stephen. Sino po ba si Stephen? Siya po yung nangangaral. Siya po yung mangangaral ng Panginoon. Tinawag nating martyr, mga kapatid. Hindi biro yung kanyang naranasan. At si Saulo, na kinikilala nating Apostol Pablo, nung unbeliever siya, ganun siya kadeboto, ganun siya kapanatiko. And maybe sometimes the reason why we are justifying
Yung sarili natin, kung bakit ayaw natin kausapin ng tao, mahirap kausapin yan, deboto yan eh, panatiko yan eh. Hindi ba? Wag na si Pablo eh. Sino sa atin ang bago na save? Yun din ang tingin mo sa sarili mo. Panatiko ka, deboto ka, na ang sabi mo pa nga, katulad ng sinabi ko, kahit anong mangyari, walang makakahikayat sa akin. Hindi nyo ako kayang bakbakin sa aking paniniwala. Dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Yung statement na yun, statement lang yun. Pagka ang power of the gospel kumilos na sa puso, mga kapatid, kahit mala Pablo pa ang debosyon mo, sasabihin ko sa iyo, ikaw ay maliligtas. Amen? So it is good to trust, to put confidence sa message na dala natin. So be committed to the message. Huwag niyong i-underestimate ang pwedeng magawa ng gospel, mga kapatid. Naalala niyo po ba sa Acts chapter 9, nung kinatagpo ng Panginoon si Saul, di ba, on the road of Damascus, hindi ba, sa pamagitan ng liwanag doon sa langit, at doon sa tinig na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? And then tinanong niya, who art thou, Lord? And then Jesus introduced himself to him. I am Jesus whom thou persecutest. Okay? It is hard for thee to kick against the pricks. Anong tanong niya ngayon? Lord, what wilt thou have me to do? Diyan na po nagsimula ang buhay, kasaysayan ng kaligtasan ni Paul. Okay? Heto ngayon yung point. Anong ginawa ng Diyos? Inutusan si Ananias. Anong sabi niya kay Ananias? Puntahan mo si Saulo, yung tinatawag na Saulo, for he is a chosen vessel unto me. And tell him that he must suffer for my sake. Kailangan niya, kung ikaw si Ananias, alam niyo naman ang balita tungkol kay Saulo eh. Malinaw sa lahat, hindi sa iilan. Alam ng lahat na yung Saulo na yan, matindi gigil sa mga Kristiyano. Matindi ang pag-atake sa Kristyanismo. Tapos uutusan ka, puntahan mo yan. Baka hindi lang magdalawang isip ka niyan, baka magtatlong isip ka niyan. Di ba? Baka lahat ng maidadahilan, idahilan mo na. Pero mga kapatid, malaking bagay talaga pag natuto tayong sumunod sa mandato ng Panginoon. Amen? Sumunod si Ananias. At ito nga po, mga kapatid, yung Saulo na Pablo na pinag-uusapan natin, yumanig ng sanglibutan sa pamagitan ng ebanghelyo ng Panginoon. Imagine, kung natakot sila sa pagiging panatiko ni Pablo. Meron ba tayong mga church epistles na mababasa ngayon? Mga kapatid, kung halimbawa po, natakot sila, nadaig sila kasi panatiko si Pablo eh. Di ba? Panatiko yan. Baka patay na ko niyan. Kung di sila sumunod, kung hindi nila binigyang pagpapahalaga at pinansinan sinabi ng Diyos, alam niyo po ba na kung aaralin niyo sa kabuuan ng Bible, ang pinakamaraming aklat na isinulat sa Biblia, si Pablo. At alam niyo po, sa usapang naakay sa Panginoon, napakarami niyang naakay sa Panginoon. Sa pag-uusap ng mga tinuruan na disipulo, ang dami niyang na-train. At kung ang pag-uusapan, misyon, ang daming misyon na napasimulan. Kung ang pag-uusapan, local church, mga kapatid, ang daming local churches na inaitayo. Hindi mo masasabi na pagsunod mo sa mandato na kung saan maging committed ka, i-share mo lang ang gospel, i-share mo lang ang message. You can never tell what God can accomplish doon sa taong maaakay mo sa Kanya. Di ba? Yan ho ang lagi kong sinasabi kay Deep Thinker. Yung deep thinker, yan po yung tawag sa taong nag-akay sa akin sa Panginoon. Preacher na po siya ngayon doon sa aming home church, sa unang church na amin pong pinanggalingan. At alam niyo po mga kapatid, one of his encouragement na yung taong inakay niya sa Panginoon, na ang akala niya wala lang, hindi magbibigay pansin o kung ano paman, but now, sa biyaya ng Diyos. Imagine po. Diba? Kahit ako sa sarili ko, hindi ko makapaniwala eh. Nagagamitin ako ng Panginoon, not just here in our country, but even to put up missions and ministries outside the country. Of course, to God be the glory. Don't get me wrong. It is just for the sake of my emphasis doon sa ating sinishare. Na ang ibig ko lang sabihin, yung katamaran natin sa soul winning, mga kapatid, walang mararating yan. Pero yung magiging commitment natin sa mandato, yung commitment natin sa mission, sa pagiging committed natin sa master, sa mandate, at sa message,
Mga kapatid, di natin masabi. Baka yung masisiran mo ang magiging John Rice. Baka yung, di ba, masisiran mo ang talagang magiging mahilig sa extra rice. Hindi po ba? Kamag-anak po ni John Rice yan. So ang gusto nating i-point out, yung mga kinilala nating tao, may nag-akay sa kanila sa Panginoon. Isipin nyo yung tamis. Di ba? Kaya hindi mo masasabi, hayo ka lang ng hayo ngayon. Hindi mo alam na sa paghayo mo. Kaya yung mga members namin noon, na kapag kami camp, yung nag-sponsor sa akin sa kauna-unahang camp, naku, ang isa sa naging joy niya, dahil in-sponsor niya ako sa camp, doon po ako tinawag ng Panginoon. Doon po ako nag-surrender ng buhay ko sa Panginoon. Mga kapatid, turning point ng aking pong buhay sa usapang ministeryo. And you know what? They are very much encouraged because yung halaga na pinang-sponsor nila doon sa camp na isinama nila ako, ang bunga pala nun, ako ay tutugon sa tawag ng Panginoon. Ha? Kaya sunod lang sa mandato ng Panginoon. Share mo lang yung message. Just preach the gospel because the gospel is the power of God unto salvation. So napakahalaga po. Sa 1 Corinthians chapter 15, the Apostle Paul emphasized that to them. Ang sinishare ko sa inyo, yung tinanggap ko rin. Diba? Siya kung ibinabahagi sa inyo. 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 3, or to 4. Doon makikita nyo, sa sabi po ni Apostle Pablo, he emphasized to them the gospel. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 1. Diba? Ang sabi po ni Apostle Pablo, kung titingnan nyo, moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel, which I preach unto you. Kaya ang mga totoong preacher, hindi po relihiyon ang ipinapangaral, gospel ang ipinapangaral. Hindi yung galing niya ang ipinapangaral, gospel ang ipinapangaral. Hindi kung ano-anong mga bagay ang pinapangaral. Wala tayong dapat ipangaral kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Okay, verse number 2. Okay, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Medyo ingat kayo sa maling interpretation ng iba. Kasi yung talatang yan, ini-interpret ng iba na dapat iniingatan mo, kaligtasan mo. Wala ho kayong mababasa. Unawain yung mabuti. Hindi po nagtuturo ang talatang yan na ang Kristiyano, ang kaligtasan niya, nasa pag-iingat niya. Ang sabi niya, by which also you are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Yung turo, ang importante, na dapat wag mong makalimutan. Amen? Ang hindi lang po ligtas ay yung mga hindi totoong nanampalataya. Unless you have believed in vain. Okay, verse number 3. Okay, verse number 3. Ang sabi po, for I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Makikita nyo po, and that he was raised, di ba? Siya po ay nagbangong muli, mga kapatid. Siya'y namatay, nalibing ayon sa kasulatan. Verse number 4. Verse number 4. Ang sabi po, mga kapatid, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. Ano po yan? Yan ang gospel. So ang gospel po ay death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun po yung good news na si Jesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay. If you will study that chapter, binigyang pansin po dyan yung rebuke doon sa mga hindi naniniwala sa resurrection. Kaya ang sabi niya, kung ang mga Kristiyano tatanggapin na walang resurrection, tayo ang pinakamiserable. Dahil kung tayo po'y nanampalataya sa Jesus na namatay at hindi muling nabuhay, miserable tayo. Pero hindi tayo miserable. Napakapalad natin. Why? Sapagkat ang pinanampalataya na natin, namatay, oo, namatay, but on the third day, nabuhay siyang maguli at siya'y buhay magpakailanman. Amen? How about the founder of religion? All the founders of religion, namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Pero ang founder ng Christianity, mga kapatid, opo, siya'y namatay, pero siya'y nagbangong muli. And then last but not the least, ang tinatalakay po natin is committed to missions. It means committed to the master, committed to the mandate, and committed to the message. Now last, it means committed to the ministry. Diba? To the ministry. Acts chapter 20 and verse number 24.
So ito po'y medyo napasadahan ko po sa inyo kanina. Siguro po, simulan po natin muli sa verse number 19. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. And now I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse number 22. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. Ano sabi ng verse number 24? Sabay-sabay. Verse number 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Paano pinakita ni Apostol Pablo na siya'y committed sa mission? By committing himself to the ministry, to the God-given ministry. And I am encouraging every one of you, kung talagang mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ministeryo. Amen? Mahalin natin ang ministry. Let us be dedicated and committed to the ministry. Napakahalaga po na ito ay matutunan. Ang sabi niya, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, ang mission field, napakalawak, ang buong mundo. At ito po ang ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Okay? 2 Corinthians chapter 5, please. Huling mga talata po natin para sa mensaheng ito. 2 Corinthians chapter 5, beginning verse number 18. Verses 18, 19, and 20. Unawain po nating mabuti ito. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Kristiyano, imagine po, mabigat pala to. Sa atin pala na i-commit yung ministry of reconciliation. Verse number 19. Verse number 19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed to us the word of reconciliation. Kaya pag inaral nyo po yung message natin, konektado eh. Hindi nyo pwedeng ihiwalay sa ministry yung message. Hindi nyo pwedeng ihiwalay yung ministry at message sa mandate. At lalong hindi nyo pwedeng ihiwalay sa master. Sapagkat ang lahat dahil sa utos ng ating master at yung utos ng ating master at yung message na kung saan nakasentro sa ating master at ang ministry na ang ating pong kinikilala ay ang ating master. And it is what we call missions. Let us be committed. Isipin nyo po, mga ministro tayo ng Panginoon sa usapan po ng misyon. Na ako at ikaw ang inatasan, inutusan, pinagkatiwalaan, itinalaga, binigyang kapangyarihan upang humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sa balanced perspective, maganda po na tayo po'y active sa soul winning sa ating pong local church, sa ating pong location. Pero dapat para maging balanse, 2020 vision. Hindi dapat hanggang Jerusalem lang po tayo. Dapat all Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Be committed to God's missions. Tayo po ay maging committed. Sa mga bisita po natin kayo, mapapansin niyo po na sa unang bahagi ng message, binigyang liwanag ko po sa inyo na ang pinag-uusapan po sa church na ito ay hindi ang pagsapi, hindi ang pag-anib. Ang pinag-uusapan sa church na ito ay ang halaga ng bawat tao sa Panginoon. Ang halaga ng kaligtasan na siyang misyon ng ating Panginoon kung bakit siya naparito sa lupa. Mga kapatid, why Jesus Christ came to earth? Let the Bible answer the question. Luke 19:10. Why Jesus Christ came to earth? Luke 19:10. Sabay-sabay po mga kapatid. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verses 4 and 5. Ready? Begin. But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman,
made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Let us consider the principle and the pattern of mission. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Isinugo ng Ama ang kanyang anak. Hindi ba ang konsepto natin ng misyon, pagsusugo? Kaya ang unang-unang gumanap nito ay ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak para sa kaligtasan, hindi ng iilan, sa kaligtasan ng sinuman na sa kanya'y mananampalataya. Kaya kaibigan, hindi coincidence ito. Hindi ito na tiyempo lang na nandito po kayo ngayon. Napakahalaga niyo po sa Panginoon. Special po kayo sa Panginoon. Nandito kayo, hindi po dahil nagpaunlak lang kayo sa nag-invite sa inyo. Nandito kayo kasi mahal po tayo ng Diyos at ito ang kanyang itinakdang panahon para sa iyo na sa matagal na panahon, ngayon ay maging maliwanag na ang pinaka-importante sa tao, kaligtasan. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Dakilang Diyos, ayoko po ipinagkakatiwala ang napakahalagang sandaling ito. Nagpapasalamat kami sa mga bisita na niloob mo at itinakda mo na makasama namin ngayon. And thank you for this opportunity to share the gospel to them, Heavenly Father. I pray na ang konbiksyon ng Banal na Espiritu ang makapangyarihang makakilos sa puso ng bawat kinauukulan. Nawa dakilang Diyos, naunawaan po namin ang buong liwanag na ang pinakamahalaga sa tao ay ang kaligtasan. At ang tanging kaparaanan upang ang tao'y maligtas ay ang panampalatayanan ka ng totoo sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko po at nakapikit ang bawat isa, tayo po'y nagbubulay sa mensahe na ating napakinggan. Na-realize po ba natin ang napakahalagang paalala ng salita ng Diyos na ang misyon, kaya siya pumunta rito, hindi para sa kung ano pa man bagay, kundi para sa ating kaligtasan. Lahat ng tao po, ang sabi ng Bible, and as it is appointed unto men who wants to die, pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. Ngayong sandaling ito, nandito ka sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. If the message of God is clear to you and if the Holy Spirit is convicting you, ang ibig ko pong sabihin, if you want to open your heart to Jesus, aminado ka na katulad ko makasalanan ka, and this morning, you want to open your heart to Jesus, gusto mo siyang tanggapin, gusto ko pong tanggapin si Jesus by faith as my Savior. Mari ba itaas mong iyong kamay? Sino po sa atin ang nais buksan ng puso at tanggapin si Jesus? Mari po bang pakitaas po ninyo ang inyong kamay? Huwag po kayo maya. I know I am a sinner. I am not yet sure of heaven, but this morning, the message of God is very clear na talagang para ako masave. Thank you for your honesty. Meron pa po ba? Salamat po. Para hindi po kayo mangawit, tayo na lang po kayo dyan sa lugar nyo. Tayo na lang po kayo. Nay, sa lahat ng nagtaas ng kamay, sincerely, you really want to open your heart to Jesus. Hindi po dapat ikahiya ang pagtanggap kay Jesus. Okay? Lahat po ng nagtaas ng kamay, please stand up. Tayo po tayo para po sa pagbabahagi sa atin ng Ebanghelyo. Meron pa po ba? Alam ko mamamatay ako, pero hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko. Pero ang linaw ng mensahe na kaya na parito si Jesus upang matiyak ko ang aking kaligtasan. At gusto ko pong tiyakin ang aking kaligtasan. Pakipanalangin mo po ako. Narito po ang aking kamay. Meron pa po ba? Huwag po kayo mahiya. Huwag po tayong patalo doon sa pipigil po sa atin. Sana po, ang pakinggan po natin yung Diyos na nagmamahal at talagang nagnanais na tayo po bigyang katiyakan ng kaligtasan. Meron pa po ba? Please, bago po tayo magbigay paanyaya sa mga members ng church na ito. Okay, kung maaari po, may mag-share po sa kanila ng gospel. Everybody stand up please. Tumayo po tayong lahat. Members of Blue Ridge Bible Baptist Church, mag-focus po kayo sa ating paanyaya ngayon. Hiling ko po na yumuko tayong lahat, pumikit po tayo, and try to somehow have some reflection and meditation. Naniniwala po ako
na ang hamon ng salita ng Diyos ay malinaw ngayong umagang ito. Your theme is very beautiful, committed to missions. Ito po'y magandang reminder at realization sa lahat ng mananampalataya. Isipin nyo lang po kung sino una sa lahat ang nakasentro dito. Our Master na nagbigay ng mandate, ng message, ng ministry. Kaya ang pagiging committed sa mission ay pagiging committed sa Master, mandate, message, and ministry. Hindi ba napakaganda na tayo po'y napaalalahanan kung gaano katindi po ang lahat ng tiniis at sakit, hirap na hinarap ng mga mangangaral, ng mga mananampalataya na nauna sa atin? Bakit sa panahong ito parang ang babaho ng tingin ng marami sa Kristyanismo, particular sa misyon? Nakakatuwang makakita ng mga members na mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago ang puso sa pagpapahalaga at pagmamahal sa misyon. Members of Blue Ridge Bible Baptist Church, ano po ang silbi o kabuluhan ng message na ito kung hindi tayo tutugon? If the Lord challenged you this morning, if the Lord reminded you this morning, even kung tayo po'y na-rebuke at dinala sa realization, why not settle that before the Lord this morning? Why not leave your place and come to the altar? Just try to imagine, the Apostle Paul said, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Hindi magaan, hindi madali. Pero gusto ko pong maging committed sa mission, sa konsepto ng mensaheng napakinggan po natin. You come to the altar, you pray to God, you express your heart to God. Amen. Yes. Iwanan po natin ang ating mga lugar. Make sure that we are really sincere. Na talagang ito yung totoo sa puso natin. What a rebuke to me. What a rebuke, what a reminder. Medyo dumating na ako doon sa punto ng aking buhay na parang natatangay na po ako, nahatak na ko ng mga tao na medyo naging shallow na ang pagtrato po sa misyon. Ito po'y matter of life and death. Ito po'y matter of eternity. Sapagkat pagka may tao po na hindi nasyaran, pag may tao po na hindi naligtas, eternal damnation in hell. And believers, we are accountable unto God. We have been commanded by God. Nandiyan ang Great Commission. At ito po yung mission na pinag-uusapan natin. Why not this morning? Pray to God, Lord, give me a passion for souls. Magkaroon po ako ng genuine burden na ang mga humahayo ay lalo pang magpatuloy sa paghayo. Na ang mga nagsusuporta sa misyon ay lalo pang magsuporta sa misyon. Ito po ang dapat maging impact ng message na ito. Bago po kayo bumalik sa lugar, hintayin po nating matapos ang ating pong panalangin para hindi po natin ma-distract ang ibang nakikipag-usap sa Diyos ngayon. Just stay put. Our gracious loving God, our Father in heaven, I know that the message is very clear. And please, Lord, continue to operate in the lives of the individual. May you continue to work in this church, oh God. Thank you for the heart of their pastor. Pangunahin na po ang ginamit mong mga pastor sa church na ito. At sa panahong ito, ang taglay na puso ni Pastor John Day to really encourage and challenge and motivate the people to this very sacred and great endeavor. Nawa, with one heart, Heavenly Father, kami po ay magsama-sama sa pagiging committed sa misyon na siyang pinakasentrong layunin mo kung bakit kami ay nandito po sa lupa. Nawa, dakilang Diyos, bigyang liwanag mo po ang lumapit para sa kaligtasan. Bigyan mo ng wisdom ang mga counselor at ang mga mananampalataya, dakilang Diyos, naway naging totoo sa pakikipag-ugnay sa iyo at sa naging tugon sa iyo ngayong umaga. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat. Thank you so much po. At tawagin ko po ang ating mahal na pastor.